Hi guys! Happy Wednesday morning here in Bulacan. Tara guys, kape po tayo. Good morning Lord at thank you Lord sa panibagong buhay. Thank you Lord sa gagawin pag-iingat po sa amin, lalo na po sa mga mahal ko sa buhay. At ingatan mo po ang mga kapatid ko, lalo na po sa wing Lord. Tsikahan po tayo sa umagang ito. Siguro ito magbibigay lang po ako ng payo o tips sa mga ayaw tumanda or magiging mukhang bata or mapipigilan ang pagtanda. Hindi ba? Pag tayo ay matanda na, syempre darating po yan sa buhay natin. Siguro number one na tips ko para sa mga panatilihing tayo ay bata at panatilihing na kahit matanda na po tayo, mukha tayong bata. Number one po, huwag magbitiw sa trabaho. Yes, tama po yan. Pag kayo may trabaho po, huwag kayo magbitiw. Kasi pag kayo po ay nagbitiw sa inyong trabaho, syempre, unang-una mawawalan kayo ng pera. Pangalawa, paano na yung family? Pangatlo, syempre, may stress ka dahil wala ka ng trabaho. Kaya yung pagtanda ay hindi na po mapipigilan. Kaya kung ako sa inyo, huwag na huwag kayong magbitiw sa inyong trabaho. Number two, siguro kung mayroon tayong kayamanan o baol ng kayamanan dyan, huwag nyo po yun bibitawan. Yes, lagi po susi o nakalak po yung ating kayamanan. At kung mayroon tayong mga property na malawak o mayroon tayong mga negosyo dyan, wag na wag kayo magpapauto sa inyong mga anak. Hindi po lahat na anak kasi mayroong anak dyan na mabuti, mayroong na anak naman na hindi naging mabuti. Kaya kung may mga kayamanan kayo, please, kung saan kayo pupunta, ay dali-dala nyo po yan. At ang pangalawa po, siguro i-enjoy yung life. I-enjoy mo yung life mo para hindi ka tumanda, hindi ka tatanda. Kung may pera ka lang naman, enjoy. Mag-walking, mag-zumba, etc. etc. Enjoy life, ika nga. Pangatlo, huwag tumira sa iyong mga anak. Yan po, para iwas tanda. Huwag nyo po ugaliin na kahit may asawa na po yung mga anak, ay doon pa rin po kayong titira. Wag po. Lalo na kung may pera kayo, kasi may mga anak dyan na gusto nila, ma, sa akin ka na lang, ako ang mag-aalaga sa'yo. Anak pa nag-o-offer po yan. Pero tingnan nyo guys, hindi naman po lahat na anak. Yung mabuting anak, hindi po mag-o-offer sa kanyang magulang na inay sa akin ka po tumira. Pero yung masamang anak na may balak sa kayamanan ng kanyang ina, ay mag-o-offer po yan. Inay sa akin ka na tumira. Pero hindi naman po lahat na anak guys, pero sa totoo lang, yung mabuting anak, hindi po yan magbitiw ng salita na inay, aalagaan kita. Bagkus ipakikita ng anak kung paano niya po alagaan ang kanyang magulang kahit na wala man po ito sa poder niya. Pero yung masamang anak, nagbibitiw po yan ng salita na hindi maganda sa kanyang magulang, na hindi niya po tutuparin. Halimbawa, inay, aalagaan kita, ako ang bahala sa'yo, sa aking katumira, okay lang sa asawa ko. Yan ang anak na nagsalita ng ganyan, ay hindi po yan tutuparin. Pero yung mabuting anak, nasa puso po ang pagmamahal sa magulang. Okay, pang-apat, panglima, na ating nilista ko talaga to guys, para naman humanap kayo ng mabuting kaibigan. Or humanap kayo ng mas bata sa inyo. Kasi kung matanda ka nga naman, kung yung mga kaibigan mo ay kapwa din matatanda, ay Diyos ko po, malalagas po yun sila. Di paano ka? Di malalagas ka na rin. Huwag po. Pag tayo po ay matanda na, ugaliin po natin na magbarkada po sa bata. Para tayo ay matangay ng mga bata. Tayo ay magmumukhang bata po guys. Kaya ako, malapit na yung birthday ko, sa totoo lang. Sa birthday ko, medyo may edad na po ako at malapit na po ako mag-senior. Kaya ako, ugaliin ko po magbarkada na mas bata sa akin para matangay po nila ako. Magmumukha akong bata at hindi po ako magiging mukhang matanda. Ganun po. Ang haba na naman ng vlog ko. Siguro ito putulin ko na lang. At saka, ito po, kung tayo po'y matanda na 80, 70, 90, wag po natin ipagmayabang na tayo ay nakaabot sa kanyang edad. Wag po.
Huwag natin ipagmayabang kung tayo'y matanda na. Bagkus po, ito ay tingnan po natin sa sarili natin. Bakit po umabot tayo ng ganyang edad? May rason o may purpose ang Panginoon para po sa inyo. Kaya po kayo naging blessed na umabot kayo ng 80, 70, 90 po. Huwag natin ito ipagmamayabang po. Ay ako 70 na, anso. Hindi po. May purpose ang Panginoon. Kaya po kayo ay umabot sa ganyang edad. At pag tayo ay matanda na po, ugaliin po natin magbasa ng Bible. Ugaliin po natin magdasal araw-araw po. Yun po ang atin magiging routine pag tayo ay tumanda na. Kaya lang guys, matanda na rin yung akin video at ito ay mahaba na. Kaya thank you guys!